So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So, meron lang tayong panonoorin ngayon. Actually, hindi ko na sana to panonoorin. May nag-recommend lang din sa akin. At syempre, gagawa natin to ng reaction kasi I'm a four-parent too. Meron din akong aso dito na maliit. So, Pichi yung pangalan niya. No? So, yun, mula kay TV ng Bayan. So, supportahan nyo yan. Original view link nasa description box below. Tapos, syempre, kung gusto niyo naman ng ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag niyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, meron itong pamagat na Kilua Golden Retriever Anthony Solares na siyang may kagagawa nagsalita na. So, parang ito daw yung tao na umano sa Golden Retriever, no? Sa kawawang Golden Retriever. So, panonoorin natin yung side niya or anong masasabi niya dito. Yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, Kilua Golden Retriever Anthony Solares na siyang may kagagawa nagsalita. Start. Mga ka-TV, kilala nyo ba ang lalaking Hindi. yan? Siya si Anthony Solares. Nag-viral nga sa social media ngayon matapos ang di mo na gawin niya kay Kilua. Si Kilua ay isang pangalan ng aso ay Kilua. So, sa mga nanonood ng anime, Hunter x Hunter, Kilua is one of Zoldix, pamilya Zoldix, mga assassins. Tuloy. aso na talaga nga namang kinaantigan ng mga netizens. Mahal na mahal siya ng kanyang mga amo. Madami ang mga tao ang naiinis sa lalaking yan matapos nga di umano'y hanggang ngayon ay talagang parang wala siyang konsensya sa kanyang nagawa. Grabe, no? Actually ako, to be honest, before wala pa akong dog, wala akong paki sa aso, men. Ngayon lang na meron na akong aso, grabe. Kahit napapanaginipan ko na ano yung aso ko na dedo, umiiyak ako sa panaginip ko, men. Like, nadadala ko siya hanggang sa bagising. Tapos hinahanap ko yung aso ko kapag kagising ko. Parang naano ako, men, mas lalong or na lalapit na ako sa mga aso simula nung nag-alaga ako. Kaya siguro yung iba hindi makarelate kasi yun, ang tingin lang nila sa aso ay asong kalye, nangangagat kapag nasisira yung ulo ng aso, mabaho, may galis or whatsoever. So, yun lang siguro yung tingin nila sa aso or mga bantay, mga ganyan. Nananahol kapag di kilala yung tao. Siguro kaya meron din mga tao na parang wala talagang paki sa aso. So, tuloy. Kinainisan pa nga siya ng mga netizens nang sabihin niya to, kaso ka pa, ano bang ginawa kong mali? Kaya itong nagpakawala ng aso na delikado, paano pag nakagat ang anak ko? Walang mapapalayan dahil kamag-anak namin politiko. Actually, itong post na to, hindi natin alam kung totoo nga ba to or verified ba to na itong lalaki mismo ang nag-post nito kasi mostly kasi guys, kapag merong mga issue merong mga poster na gumagawa agad ng account para lang man-trigger ng mga tao ba. So sa mga ganito, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganito, mga post kasi nasabihin natin may pangalan pa mismo yan. Lalo na yung the way pagka-post niya is nanti-trigger talaga, sinabi pa na kamag-anak namin politiko. Parang tinitrigger yung tao ba. Pero kung totoo man to na galing nga to mismo sa kanya, sobrang pangit nun para kasi yun nga, hindi niya nakita yung pagkakamali niya. Kasi yun nga, dagdag ko lang na meron talagang mga tao na yung aso ay parang parang baboy or manok lang sa kanila na kapag kinatay parang wala lang, normal lang yun na nangyayari. Something like that, diba? So, yun yung sad doon. Tuloy. Talaga nga namang nakakainis sapagkat ipagmamayabang niya pa nga na meron daw siyang kamag-anak na politiko. Isinare niya pa sa kanyang account ang di umano'y pagkapanalo daw ng isa sa kanyang mga kapag-anak bilang kagawad na tila pinapamukha niya sa mga netizens na wala daw laban ang nagsampa ng kaso sa kanya na talagang namang nakakainis. Kaya ngayon, di pa rin tayo mag-jump ng conclusion doon. Pero yun nga, kung totoo man yun, anong magagawa ng mga nasa politiko kung at fault ka naman? Diba? Pero ewan ko, wala pa akong update kung ano nga ba yung mga karampatang parusa sa mga ganito or penalty lang ba. Di natin alam.
ay talagang nananawagan ng mga netizens, ganoon din ang mga amo ni Killua na sana'y mabigyan ito ng hustisya lalong at hindi naman talaga maganda ang kanyang Sana ginawa. nga, no? Kaya lumalapit ngayon ng mga netizens kay Senator Idol Raffy Tulfo na baka mabigyan ang aksyon ito at mabigyan nga ng hustisya ang nangyari kay Killua. Anong masabi nyo dito mga ka-trending? Maraming salamat sa inyong So panonood. yun, TV ng Bayan, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Go check his or her channel. Or his channel nga. So, supportahan nyo yan guys. Panoorin yung mga videos niyo. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell, at mag-iwan ng like sa video ito. So, yun, kita nyo naman, the way nga na nag-post ng mga ganun-ganun. Sobrang pangit, no? Na parang, alam mo na nga na yung ay kung totoo lang naman yung mga pinagsasabi niya doon sa Facebook niya. Kasi sa video naman, inangkin niya naman na parang na siya nga daw yung umano sa aso, 'di ba? Kasi baka nga daw makakagat. Pero yun, ano naman siya, nag-contradict siya doon sa CCTV kasi siya nga mismo yung nanghabol. Kaya yun yung isa sa nakapagpa-trigger talaga sa mga netizens, especially sa mga for-parent or sa mga nag-aalaga ng mga aso. So, yun sobrang sakit lang panoorin. Ewan ko lang kung anong karampatang parusa sa parang pasok siya sa animal cruelty, 'di ba? So, hindi ko lang alam kung ano yung mga nalabag niya doon or ano yung mga karampatang parusa na matatanggap niya kapag napatunayan nga na meron ngang ganung nangyari, animal cruelty, 'di ba? So, yun. Nakakalungkot lang isipin or nakakaawang tignan na yung aso magti 3 years ata or magpo 4 years. Grabe, sobrang laki na ng bonding nun, men. Itong aso ko, magti 3 years na to. Sobrang laking bonding na nun na ganun kalaking edad yung or ganun katagal na kayo nagsama ng dog mo tapos malaman-laman mo sobrang brutal ng pagkawala niya, 'di ba? Sobrang nakakalungkot nun. Kahit nga normal death lang nasasaktan ka na, 'di ba? Lalo pa kapag malaman mo na ganyan pa yung ikinawala niya. Sobrang sakit. Sana maging din kasi ito, men, maging eye-opener bang tawag dyan or mensahe sa karamihan na pero yun nga minsan nahihirapan din ako kasi tayo din kasi kapag meron tayong mga aso maging responsible owner tayo kasi parang nalaman ko dito sa is parang nakawala daw yung aso. Pero yun nga, in the other side kasi, dapat yung aso talaga natin, itali natin sila or anuhin natin sila. Kasi kapag alagala yan sa kalsada, men, pwede yung makakagat or pwede yung makadisgrasya ng mga motorsiklo, mga sasakyan, di ba? So, parang mas pangit naman yun, guys. Mas grabe yun kapag buhay ng tao yung nawala, di ba? Though hindi ko naman sinisisi dito yung may-ari. Yung lang talaga kasi sobrang daming asong kalye kasi tayo nakikita dyan sa kalsada at yun nga tumatawid-tawid bigla, nag-cause nga siya ng accident, di ba? Though hindi naman talaga totally kasalanan ng aso yan. Ang may at fault lang talaga niyan ay yung rider kung hindi siya nakatingin sa aso or ano pa man o at sa owner mismo ng aso. Yun yung may at fault dyan kasi yung aso wala namang sariling utak yan. Tapos yung iba naman, naghahanap buhay lang din yung ibang aso. Naghahanap lang din ng pagkain. So, yan, sobrang hirap, sobrang sakit din talaga. Kahit ako nasaktan ako ng panoorin tong nangyari dito kay Killua. Sobrang nakakalungkot ng sinapit niya, guys. Actually, hindi deserve ng mga aso na kunin. Pero yun nga, may din yung kasi nakawala nga. Pero yun, sobrang pangit lang din siguro kung wala namang ginawa yung aso, bigla mong hinahatulan, di ba? Di ba? So, yun lang naman. Nakakalungkot as in. So, yun lang. Again, thank you so much for watching. See you in our next video. Filipinizes out.